Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito na yung huling battle na re-reviewin natin sa bracket B. So, bracket A, kumpleto na tayo. Bracket B, natapos na natin yung tatlo. Especially, yung kaka-upload lang kagabi. Pero, na-review ko siya kanina lang din. 'Di ba? Yun yung laban ni Luminous Renzi at ni Josh. Tain, ang ganda ng laban na yon. Na-enjoy ko yon. Hindi ko akalain na aabot ako ng I think ano yun, 40 minutes ko atang na-review yung battle na yun. So hindi ko akalain na aabot ako doon kasi akala ko may mga choke, akala ko may basta akala ko hindi ko ma-review ng ganung kahaba yun. Pero still na-review ko siya ng ganung kahaba. So I did enjoy that battle. Nagustuhan ko yung tapatan ng dalawa kasi based sa napanood ko, ano sila ups and downs lumalamang si Luminous, hahabol si Josh, mami-maintain ni Josh yung ganung performance, lalagpasan ni Luminous, ganun, ups and downs. So siguro tumagal din yung review ko dun sa battle na yun. Kaya ayun, panoorin nyo yun, ang ganda ng pagkaka-review ko dun at nagustuhan ko din yung battle na yun mismo. Ngayon, ito na yung huling battle. Ito yung pinaka nasa tuktok ng bracket B. Andros versus Zek. Si Zek, debut battle niya. First time ko siyang mapapanood. Si Andros, maraming beses natin na-review si Andros. Most especially ngayong nasa flip top na siya. Pero hindi na ako magbibigay ng insight sa kanya. Okay? Kasi ang unfair. Magbibigay ako ng insights kay Andros, kay Zek hindi. Diba? So, yun. Umpisa na natin to. Game. Tournament to. Pahinga natin. Ano ba, Sek? Simple Game. niya bago ako magsimula. Ang pangit niya! Kala ko si Rayan to nung nakita kong nung sabi ni Sher na magpakilala ka. Akala ko si Rayan. Kilala niyo si Rayan, guys? Shoutout kay Rayan, Hindi na sila nag-coin toss. Pinili na mauna ni Sek. Tournament to. Pahinga natin. Ano ba, Sek? Simpleng linya bago ako magsimula. Ang pangit ni Andros, nakakasuka. Shoutout sa mga pulis nating may disenteng muka. Hold-upper na nga lang umaakbay dito, hinuhuli nyo pa. Hindi bibenta yung lyrics mong produkto kung sablay and deliver, bro. Lalong hindi matutuwa dyan yung mga receiver mo. Ang cute-cute ni Andros, parang low budget na Liminho. Ngayon, tignan natin kung kakayanin mo yung gigil ko. Ako nga pala si Zek. Hindi porkit huminto ako isa na akong banban. Hindi ko daw to panahon at ako'y matatalo sa ganyan. Ito'y panahon na ro ng bago kung hindi ba naman mangmang. Hindi ko nga to panahon pero weather lang yan. Si Andros, babanat ng ganyan. Sabay gaganto. Saan mo yan natutunan? Ganyan yung mga laruan na sinususian. Ano yun? Para Virsam? Kahit magpakatoy ka dyan, hindi ka magkaka-kingdom. Kasi sabi niya magiging idol. May nosebleed. Toy Kingdom. Okay. Medyo na-slow ako doon. Toy Kingdom, okay. Ano yun? Para Virsam? Kahit magpakatoy ka dyan, hindi ka magkaka-kingdom. Kasi sabi niya magiging idol. May nosebleed. Tsak titingala siya. Akala ko ba nakikinig? Uy, 2016 pa yung ganun Kaya pala hindi gumagaling. Paano magkaka-future sarap kung yung lines mo nasa paspa din? Sa pang how ironic at akala ko ba nakikinig? Hindi ako magdadalawang isip, gago, ututang kita sa bibig. At nung semis, meron lang akong napuna. Yung round 3 tangina. Yung hotdog line mo lang yung kinagat nila. Pagtapos nun, yung crowd na pa ganun, pota. Paano panis yung hotdog, hindi nila masikmura. Kaya kung yung iba tae-tae,
Tanginan to, tubol-tubol. Parang si Baggy the Clown yung rap, tangina, putol-putol. Tuloy eh. Panis daw ang magaling gumawa ng linya. Kasi siya mahusay magbura. Akala niya nice yun. Sobrang galing, nabura niya, sarili niya ang momentum. Inang to, Chappy. Tangina mo, sarap mo i-return sa Shopee. Magre-rebat yan, na parang ngayon lang naisip. Pero yung punchline, matagal nang nasulat yun na nakakabwisit. Porket balot na balot yung rebat na pinipresent, kala mo gifted. Ngayon wala nang surprise dahil na-unwrap na yung rebat mong pre-med. Time, obserbahan ng rebat bago mag-react. Yeah. Ako agad, tangina di. Tong ina, shoutout kay Zek, men. Gusto ko yung na ito, stage presence. Gusto ko yung lakas ng boses niya, hindi nakakarinde, hindi masakit sa tenga, sakto lang. Gusto ko yung delivery. Gusto ko yung ayun, tangina, ang ganda ng ang ganda niya mag-perform, ang ganda niya mag-spit. Wag lang saan na mabati, no? Sana sa rounds 2 and 3 madala niya to. Pero ayun, isa-isahin natin. Performance, tangina, solid 'yon, Zek. Delivery, solid din 'yan, Zek. Sulat, yung rhyming. 'Di ba? Although hindi naka-multi, hindi siya masyado naka-multi. Rhyme schemes, okay. Malinis, masarap sa tenga. Nagulat kasi ako eh. Nagulat ako kasi first time ko siyang mapanood, first time ko siyang nakita. So sabi ko baka baka bago sa battle rap. Yun yung next, sorry. Pero I will be honest with you guys. Lagi naman ako nagsasabi ng mga ganito kapag lagi akong honest sa inyo. So to be honest, akala ko bago sa battle rap si Zek. Hindi ako masyado nag-expect. Real shit, no? Pero tangina, ginulat ako ni Zek, kaya hats off, respect kay Zek. Yan, ulitin ko. Overall, ang ganda ng performance, ang ganda ng delivery, ang ganda ng pagkakonstruct, ang ganda ng rhyme schemes, ang ganda ng mga napili niyang angulo at references para kay Andros. Direct yung mga lines niya, punchlines niya para kay Andros. Tapos nagko-complement pa sa kung paano niya i-deliver yon. Props doon. Nagustuhan ko yun, Zek, man. Ang tanong, paano ibabawi ni Andros yung sarili niya sa ganun kalakas na performance? Shoutout kay Zek kasi sa stage presence niya, sa boses niya, yun yung nagdala eh. Tapos nagiging effective pa yung mga lines na binibitawan niya para kay Andros. Kaya malakas tong round 1 ha. Sobrang effective ni Zek sa ganito, sa pit style. Yung ganitong performance, sobrang effective sa ganitong estilo ng battle rap, mga pit style eh. Exciting, bigla akong na-excite sa battle. Andros game. Kala mo gifted? Ngayon wala nang surprise dahil na-unwrap na yung rebat mong pre-med. Time, obserbahan ng rebat bago mag-react. O game, ako agad, tangina di mo ako mapipikon. Pangit ako, ba't sila ate sa akin lang nakalingon? Tangina, bobo ka kasi. Dapat i-mute mo, pre. Nanggigigil ka sa akin, sobrang cute ko kasi. Good morning, rap mates. Ngayon lang nagkita-kita ulit. Pero Gago. Na-rebat. Okay. Sige. Proceed tayo sa sulat. kaya lang ako pumunta dito dahil sa hype beat na damit. Pero wala, nandito na sa gitna. At sa battle na sabik. Kala ko ilalaban mo, lip cram, poison, o drahap, puta, binigay si Sek. Sek! Shit! Sabi ko kay Shernan, sino na namang nagrarap-rap yan? Sabi niya, ewan ko puta, si DJ tumanggap yan. Gusto ko panoorin laban mo sa YouTube para malaman paano siya paguguluhin. Nung sinearch ko, sabi na YouTube, tangina mo, sure ka, gusto mo panoorin? Pero pinanood ko laban niya, kala ko astig si Repa. Sobrang bobo mo yung smart, nirepan yung 2 gig ko na data. Pero galing nga ng Gago. test. Gago. Zero, galing naman ni pare. Malaman-laman ko, 3 lang kayong kasali. Pero at least, 2 tinalo niya. 2 walang kwenta. At kaya ka lang pinapanalo, sagot ng mama mo merienda.
Tangina, kung sa liga nyo, wala kang katapat, dito puro talo yan. Kung sa Tites, banu lahat, dito sa Pulo, si Cardo lang. Gago. Tangina, sabi niya pa sa isang laban, kahit Sara paano ulo. na nananalo pa, kahit di marunong mag-multi. Wow, ang galing, nanita. Kakaiba. Kaso nung sunod na round, may linyang nakakairita. Kasi sabi niya, oh, kahit choke na at starter, nanalo pa rin, grabe. Sa bagay, ganyan ang unggoy, na malakas ang kapit. Grabe. Kapit. Yung linya, sinigaw pa. Alayo, hindi na layo-layo na nga grabe sa kapit. Tangina, binitaw pa. Hindi na nga tumutugma, mga ini-spit niyang garbage. Puta, ang mas malubha, walang nai-inflict na damage. Pwes ako'y share nan sa VIP room. Sisipain yung pinto. Kapag ikaw ay naabutan, mamumutla to si Makoy. O ano, walang tugma? Agad na kayong nalugmok? Oo, walang rhyme, pero alam nyo may lumanding na suntok. Ngayon, nakita nyo na sinong may pulso bumala. Maestro laban sa walang klas, parang bunso ng Gonzaga. Time. Tayo, pakalawa ba? Okay. Ito, laban, lumaban. Tangina, hindi magpapatalo yan si Andros. Tangina, hindi magpapatalo yan. Isa sa mga strength talaga ni Andros yung rebuttals niya. Kung paano siya paano niya kabilis naiisip yung line na kalaban na irerebat niya. 'Di ba? So syempre ang tagal 'di ba? Ilang minuto magi-spit yung kalaban mo. Tapos makakaisip si Andros na ito yung linya na irerebat ko. Ito yung next na linya na irerebat ko. So yung critical thinking ni Andros mabilis, 'di ba? Kaya nakakabuo kagad siya ng rebuttals. 'Yun, yung tulad noon, yung dalawang linya na pangit daw ako. Bakit sila ate sa akin lang nakalingon. So ang bilis, 'di ba? Ang bilis niyang nakaisip ng ano doon. Sobrang simple ng rebut pero still naging effective. Tapos yung ang cute ano yun? Ang cute ko kasi something ganon, 'di ba? Simple lang pero the momentum shifted agad 'Di ba? Naka-Zek yung momentum. Siya yung nakapag-set ng standard. Pero nung bumanat si Andros, bumaliktad Rebuttals pa lang, I think kalahati na ng round ni Zek yung natabas doon. Tapos si Andros dito may mga 1-2 punch na maganda yung dating, maganda yung impact, maganda yung pagkakalatag. Tapos after nun, set up. Tapos although inside joke yung iba or inside angle yung iba, tulad nung Shernan VIP, sinipa yung pinto, tas Makoy hindi magka-rhyme pero alam nyo may suntok na tumama. So inside angle 'di ba? Inside angle siya. Karamihan hindi alam yun. Pero dahil sa delivery ni Andros, nalaman natin na convincing yun. Naramdaman natin na convincing yung latag niya nun, pagkaka-deliver niya. So, ayun, creative si Andros, men. Yun lang yung masasabi ko. Ang creative ni Andros, bilis niya mag-isip para sa rebuttals. Ang ganda nung pagkaka-breakdown niya. Especially, bin-breakdown niya si Zek na taga top tier ka, 2-0 ka, tatlo lang kayong lumalaban. Diba? So, na-breakdown niya hindi naman ganong kalalim yung pagkaka-breakdown ni Andros kay Zek, pero masasabi natin na effective na yun para makuha tong round. So, ayun. Bigyan natin ng siguro. Hindi, ayokong bigyan ng 7 points si Zek, men, kasi malakas talaga yun. Malakas ang round 1 ni Zek and ayokong bigyan siya ng 7. So, bigyan ko ng 8 points si Zek. Malinaw yan, 8 points para sa akin. Ang ganda ng pagkaka-construct niya doon sa line na yon. O sige. Anticipate muna tayo na sana may malakas pa, mas malakas pa na round si Andros. So, round 1, 9-8 in favor of Andros. So, but it doesn't mean na mahina yung round 1 ni Andros. It doesn't mean. No, man. Malakas yun. Nagustuhan ko yun. May konting stutter lang siya. May konting kapa lang siya doon. Pero I think nakuha
kuwang-kuwa ni Andros yung round na yun. Gets? Round 2. Pakinggan natin. Pakinggan natin, Sek. Dami mong masakit na sinabi, tangina ka. Ibabalik ko sa sa'yo, gago yung Englishin ko pa. Because I hated you. I hate you. Patawarin na lang kita. Ang drama nito sa Facebook, sad boy nga kasi. Kaya niya daw mabuhay kahit siya lang mag-isa tao sa mundo. Putang tindi. Gustong mapag-isa? Tarantado ka ba, pre? Kung gusto mo palang mamuhay mag-isa, ba't dinadamay mo kami? Sabi niya sa kantang may lyrics na MIC, ako ay parang pinagmusikang Itachi Uchiha. Sabi niya kay Hearties, ako, ang iyong nakititigan ay parang Utachi Uchiha. Itachi, tsaka si Utachi, baka magkapatid. Sa'yo Nachi, tangin feeling may halimaw sa loob. Naruto Uzumaki, banu ka sa laro. Hanamichi Sakuragi. At kamukha mo si Akagi. Uy, tangin na, napipiko na rin. Kasi tulad ni Akagi, hindi ka magcha-champion hanggang sabit ka lang sa ring. Paano? Nirain mo yung sarili sa TV. Gugulaan ko. Idol mo si Sinyo, no? Gusto mong value, Sinyo? Pero yung IQ pang badang. Ako nga huminto ng ilang taon pero hindi ako naging ganyan. Tangina, mabuti pa yung aso namin. Yung Rarf tsaka Arf kayang itugma. Ito kaka-expose sa sarili yung sarili sa TV na punta. At teacher pala to. Kaso yung tiniteach puro pack shit. Ako yung teach ko, tangina Blackbeard! Bawal daw mandamay, bawas puntos, gago, wala akong pake. Yung girlfriend... Yung teach ko Blackbeard. Okay. Kaso yung tiniteach puro pack shit. Okay, Ako okay. yung teach ko, tangina Blackbeard! Bawal daw mandamay, bawas puntos, gago, wala akong pake. Yung girlfriend mo na si Cherry mukhang nanay, na masipag at mabait. Pag Gago. may hiniram kang bagay, di ba dapat lang ibalik? Kaso to, pag humiram sa Facebook, sa kalaban, binabalik. Subject na tinuturo niya, mati-matimang! Wala kaming pake sa tinuturo mo. Mati-matimang. Mahalaga lang malaman nilang tanga tong tinuturo ko. Kaya yung relasyon nyo at profesyon mo, madami dyang maa-apply. Ganda nun. Mati-matimang! Wala Ganda kaming nun. pake sa tinuturo mo. Mahalaga Yung tinuturo mo. lang malaman nilang tanga tong tinuturo ko. Jeff. Kaya yung relasyon nyo at profesyon mo, madami dyang maa-apply. Tulad ng palaging break, inaantay, walang papasok sa yung babae. Gago umay ka. Kasi ganito yung mga teacher na ikukwento lang yung buhay niya. Class, dati akong battle rapper nung mga panahong linya ko may kulay pa. Sabay sigaw yung gagong estudyante, tangina mo sir, uwian na. Hindi mahaba yung topic, sadyang na-evolve bro. Kaya sir, sana nagustuhan mo yung report ko. Mag-rebat ka na ng pre-med. Yeah. Okay. Ganun pa rin. Consistent yung approach ni Zek. Consistent yung aggressiveness. Consistent yung sulat. Yung effectivity. Yung creativity. Yung, lalo na yung, ayun, yung report. Report pala yun. Diba? So, about sa teacher. Tapos in the end, report pala. So, creative lang nun. So, ayun, wala naman akong idadagdag wala akong idadagdag na komento para sa round 2 ni Zek kasi nakita ko, napakinggan ko na yung 1 and 2 niya, yung 1 and 2 niya is almost the same. 'Di ba? Almost the same, guys. So, I think round 2 ni Andros, pakinggan natin. So, kung ano man yung komento ko sa round 1 ni Zek, yun din yung madadala kong komento papunta sa round 2. So, yun. Andros, ano kaya yung mga ire-rebat niya dito? So, game. Report mo, tangina mo, nakakagago. Teacher kayo ng teacher, sa office ako nagtatrabaho. Tangina nito, kala mo laging agrabyado. Yung mga imaginary ko na students, pagkatapos ko tong ibagsak, lahat kayo pasado. Yeah. Tangina mo, ang kulit-kulit na mataba. Rebatas hindi ka naging talaga. kalibil ko kasi ikay mas malala. Ano, rebat pa? Tangina mo, talagang nalulugod sila sa akin. Oo, mapapatawad mo ko kasi ngayon luluhod ka sa akin. Tangina, pupunta ako sa bahay nyo gamit yung inarkila kong puting van. Sabay sisigaw ako ng, J. Reggie, default, dalhin sa sasakyan. Sisigawan ko lahat ng kapamilya mo, Yuko! Sasabihin ko sa girlfriend mo, wag kang makulit ate, bawal naman damay sa pulo. Bawal naman damay sa pulo, ilalabas ko yung fully paid kong iPhone 14. Na yung case gawa sa Ivory.
Tas ipapakabisado ko sa'yo lahat ng verses ni Isopi. Tangina mo, bubuhusan ko ng malamig na tubig ulo mo, tas totodo ko aircon nyo. Habang lahat ng battle Ricardo sa Bigo, isisave ko sa cellphone mo. Tangina mo, ano, papalag ka? Mamamatay ka dito ng brutal. Kada babariling ko ng 45 kada makita kong tato at nunal. Sabay kuha ng scalpel. Hihiwain sa gitna yung diputa. Pagkatapos ibibigti ka sa sarili mong bituka. Bawat organs mo papalitan ng posisyon na may isang dangkal na interval. Sabay sabi ng sektang ina mo, ganito mag-ayos ng internals. Maliban lang sa kidney mong hindi na Double meaning, no? Internals na internal organ tsaka internals sa bawat bara. Ayos. hindi na ulit na interval. Sabay sabi ng sektang ina mo, ganito mag-ayos ng internals. Maliban lang sa kidney mong hindi na ulit i-attach. Ipapacheck ko sa doktor kung kay Belsen magmamatch. Sabay tarak ng kutsilyo sa mata, bibiyakin pa yung bungok habang idodonate sa Red Cross lahat ng tutulo mong dugo. Sa katawan niyang nakabuka, aking baril nakadirect. Pinakita ko lang na that's how you'll dissect. That's how you'll dissect. Pinakita ko lang na that's how you'll dissect. Pagkatapos, that's how you'll dissect. Pagkatapos naman, bangkay ibabalandra sa pangpang hanggang mabulok at matuyo para magbistulang babala sa nagbabalak dumaong sa pulo. Time mo na, bobo. Ay, mali ba? Okay, nagkaroon na ng konting stutter sa dulo. Sayang kasi kung naitawid ni Andros yon ng malinis, 'di ba? Tangina, ang ganda nun. Pero although maganda naman rebuttals pa lang, nakuha na talaga ni Andros yung momentum. Nakukuha ni Andros yung momentum sa rebuttals. Isa yun sa mga strength talaga niya. Kahit ngayon nasa flip top siya. Isa yun sa mga strength niya yung rebuttals. Then ano pa? Ayun. Yung gusto ko yung that's how you dissect, 'di ba? Medyo lang kung sasabihin natin double meaning, 'di ba? Syempre yung una dissect na literal na dissect, tapos yung that's how you dissect, 'di ba? Na wordplay 'di ba? Nagkaroon lang konting slip ups sa round ender. Pero Andros pa rin yun, men. Tangina, kitang-kita. Ang ganda ng ang creative Ang creative ni Andros. Ayun lang masasabi ko. Rebuttals, ang bilis niya talaga makaisip doon. So, magkaiba ng estilo yung tapatan Si Zek, more on technical, more on references. Si Andros, rebuttals, punto, effective punchline or room shaker, haymaker, ganun So, I think doon pa lang sa mga categories na sinabi ko, alam na natin kung sino yung lamang 'Di ba? Marinig mo lang na haymaker, room shaker, puta, lamang na agad yun At ayun yung pinapakita kasi sa atin ni Andros. Hindi lang basta punchline, kundi room shaker at haymaker yun. So, doon pa lang I think malaki na yung agwat kasi yung kay Zek hindi pa tayo yung kay Zek nakakarinig tayo ng mga effective na linya, mga punchline, pero hindi pa rin yun enough para masabi na haymaker yun or room shaker yun lang. So Andros pa rin 9-8. Hindi ko kayang i-perfect si Andros, men, kasi may dumi siya palagi sa performance, pero regardless nakuha pa rin naman yun. Okay, so 9-8 sa round 1, 9-8 sa round 2, and that's 18-16. Round 3. Pakinggan natin. Gaya pa ng ML sa GC. Kala mo matindi talaga. Pag siya gumamit ng kaditang ina. O baka sabihin mo mitik ka, ulul di na ako magugulat. Ganyan talaga yung mga mitik. Mitik buhat. May clothing pala to. Yung damit blue corner, packing shit. Bagay nga sa yung blue corner kasi palagi kang challenger. Boxing reference, 'di ba? Pag champion ka kasi, guys, doon ka sa red corner.
Blue corner, mga challenger yon. Yeah, ganda nun. Sa pinag-model. Kasi palagi kang challenger. Sariling clothing, hindi siya pinag-model. Kasi yung itsura ni Bossing, mukhang walang pang-order. Inaasar niyong mahina si Laxartis kasi tagalaglagan. Ayun, nalaglag yung mga bano. Sa pagkalaglag mo, tagalaglagan lang pala ulit yung maglalaglag sa'yo. Inaasar niyo porkit ganun yung venue. Nagrarap sa ilalim ng araw, kala mo kasalanan yun. Nagrarap sila para sa kultura at pangarap, tapos niyayabangan mo. Ni hindi mo alam bawat MC doon, buwan-buwan nagpapakahirap. Ako alam ko darating ang araw nila para sumikat. Kaya kahit anong angas mo dyan, hindi ka makakaporma, praning. Dahil ang pagsosuot ng yabang tineternohan ng galing. Yeah! Eto, Yeah. Style King, hindi ka mananalo, Choknat. Dahil normal ka lang din. Ako Max yung all stat. God ako sa battle scene. Kahit anong format. Kaya naman, I'll finish him. Tong mortal na nakipag-combat. Feeling magaling at matalinhaga umasta na hindi nga mitikuloso yung mga bara niyang dala. Sa underground, madami daw mahuhukay. Sabi ng tanga, yung inaakalang mahuhukay, pala lang pala. Di ka mahusay, huwag kang feeling gold, gago. Lalong hindi ako yung mahuhukay kasi nasa surface na ako. Kaya sa vote, 000 makukuha nitong agent. Sa akin, victory mag-e-echo, lagyan lang ng patience dahil agwat natin taas-baba na parang wavelength. Banong mag-deliver, nalilimutan Okay. yung bara. Madalas pang napapatigil at nawawala siya. Isa yan sa weakness na dapat mawala na. Dahil ang boto ng judges, hindi mo madadaan sa tsamba. Hindi madadaan sa tsamba, tangina dito Gago, ang bilis umatake, no? Tangina na ito ni Andros. Paano kung hindi pa pala ender yun? Sira ulo to sa Andros, oh. Pero, ito yung pinakamalakas na round ni Zek. Diba? Ang ganda, ang lakas na dito. Sana ganito yung pinakita ni Zek sa sa 1 and 2 eh. Kayang-kaya naman pala niya eh. 'Di ba? Sayang kasi kung sakaling ganito kalakas yung 1 and 2 ni Zek, baka mahirapan tayong magbigay ng hatol eh. Baka itinabla natin yung 1, tinabla natin yung 2. Possible baka itabla rin natin yung 3 kung sakali. Pero eto men, real shit. Ang last ng round 3 ni Zek. Ang ganda nun. Blue corner, challenger, marami pa. Pero yun yung pinaka-tumatak. So, ayun. Crucial na naman yung round. Although nakuha na ni Andros yung first 2 rounds, etong round 3 for formality. Kung kanino ba talaga siya. Kasi, unlike, ang ibig ko sabihin is, 1 and 2 nakuha na ni Andros. So, supposedly, kanya na yun. Pero, ito kasi yung pinakamalakas na round ni Zek eh. What if lang what if nadapa si Andros dito? Nagkaroon ng blackout moment. 'Di ba? Then kapag tinotal natin yung score, pwedeng possible makuha pa ni Zek. So ganun eh. So another crucial na round dahil ito yung pinakamalakas. Buti sana kung consistent yung atake ni Zek eh. Halimbawa 1 and 2 papunta sa 3, pare-parehas lang, hindi eh. Iba yung kwento ang round 3 ni Zek. Strongest round, best effective crowd. Ba, nagustuhan ko yung reaction ng mga crowd dito para sa mga bara niya. Yun. Andros, pakinggan natin. At nawawala siya. Isa yan sa weakness na dapat mawala na. Dahil ang boto ng judges, hindi mo madadaan sa tsamba. Hindi madadaan sa tsamba, tangina dito abante. Oo, hindi ako gold kasi isa akong diamante. Tangina, galing-galing ni pare. 2 bloopers na lang, kamatch mo na si Martri. Tangina nito ni Mataba, kitang-kita na mahina. Huwag kang feeling close kay Lax, porkit galing kayo sa Baduy na liga. Yay! Tangina mo, kalibel mo na si Martri. Tapos sabi niya sa laban nila ni Paulo, para kang ex ko, wala kang magandang binitaw. Wala kang magandang binitaw. Okay, napaisip ng maglaon. Yung ex mo, bitaw ng bitaw. Puta, ano ba yun? Mananabong? Baka sabihin, tangina mo, Andros, wala nang damayan, patay ka ngayon. Hindi ko naman dinamay girlfriend niya. Nakaraan pa yun. Tas, ang pangit mo daw kainuman, sabi ng mga kalugar mo't kakubol. Paglasing na to si Gago, tamang angkin ng motor. 1-2 to. Kaya pa ng joyride. Kala mo may chicks na magagancho. E-bike lang yung dala, pinalace pa yung lisensya niyang non-pro.
Yung lisensya niyang non-pro. Tanginan, di ba nung nirelease yung Apex versus Sinyo, may nilabas kang hinaing? Sabi niyo, may lutuan talaga sa flip top, kaya umalis, magagaling. Oh, tangina mo, battle MC ka, dapat alam mo yung mga linya, di agad pinapaniwalaan. O, andyan si Shernan. Sir, Arma, sabihin mo nga yan ang harapan. Sabihin mo nga yan ang harapan. Nandiyan sila, Shernan, sabihin mo yan ang harapan. Tangina, kahit humit-hit ng weed, di natataas ang hope. They refer to me as kid cause I'm destined to be a goat. But di nakapalag sa QC, tila hold up. Si Bakon Cam hinaing pusi. Ito'y Pornhub. Body bag ng sobrang easy, ikay noob. Wak, tama lang na maalis sa GC parang Don Rap. At kung usapang letra lang din ang ating tatalakayin, kontra sa say, alam yung marayo agwat namin. Time kung paano yun. Time, palakpakan natin yung laban yun. Okay. Andros pa rin talaga. Mas mabilis talaga kumonekta yung mga linya ni Andros kasi may 1-2 siya eh. 'Di ba? Gusto ko bigyan ng props si Zekman. Gusto ko siyang bigyan ng props kasi maganda yung pinakita niyang performance. Hindi naman naging draggy yung performance niya. Actually, sabi ko nga sa inyo, nagulat ako sa naging performance niya eh. Kasi first time ko siyang mapanood, akala ko first time niya sa battle rap, pero may experience naman pala siya sa ibang liga nga lang. Pero ayun, nagulat ako kasi ang ganda ng delivery niya, ang ganda ng performance niya, ang ganda ng presence niya, ang ganda nung basta pang battle talaga eh. Alam mo yun, pang battle talaga. Pero ang isa sa mga tumalo kay Zek dito, sabihin ko sa inyo, rebuttals ni Andros, tanginang yan. Yung mga rebuttals ni Andros kumukonekta talaga eh. Pangalawa, 1-2-1-2 ni Andros. Pangatlo, 4-bar set na hindi lang punchline na matatawag yun eh, kundi haymaker. So, yun yung mga katangian na nakita ko sa all 3 rounds ni Andros na wala kay Zek. Kasi consistent yung performance ni Zek. Andun yung aggressiveness, punchlines, rhyming, nandun lahat eh. Pero more on average scores lang yon. Kay Andros kasi nag-exceed eh. Nagiging above normal, nag-exceed sa average, 'di ba? So, ayun, yun lang naman. Wala naman akong iba pang sasabihin pa kasi nakita nyo naman eh. Na unang bumanat si Zek. Maganda yung komento ko doon. Pero may rebuttal si Andros doon na naungusan niya kaagad. Pagdating sa sulat, naging effective pa rin, kaya binigay natin sa kanya yon. Round 2, ganun pa rin, consistent na Zek yung nagpakita. Si Andros may rebuttals ulit, 1-2-1-2 ulit, 'di ba? Ganun eh. Na ni Andros, na anticipate niya yung lakas ng performance niya kasi makakahugot si Andros ng malakas na linya, tapos ire-rebat niya. Sabi nga ni Shay, 'di ba? Kung magre-rebat ka, yung pinakamalakas na linya na yung i-rebat mo. 'Di ba? So sabi ni Shay. So yun lang. I think malinaw naman, klaro naman siguro sa lahat na maganda yung performance ni Zek. Malinaw, malakas. Pero nasa nasa ibang dimension lang talaga yung Andros eh. So all 3 rounds Andros ibibigay ko. Final score is 9-8, 9-8, and then 10-8. So, yun. That's 26 points for Andros. Kay Zek naman, 7-7 and 9, and that's 23. So, yun. 26 to 23, Andros. All 3 rounds, Andros. Maraming salamat. Motus, FRBL, Tites, at hindi na kayo magkakad ng pera, putangin na nyo. Ako, gusto ko yun. Hindi, joke lang. Basta tuloy-tuloy lang tayo kung ano pwedeng itulong. Hindi pang lumaki yan. Asahan nyo at marami. 2-1! Oh, 2-1. Ang boto ng Horado. Tangina. 2-1, gagi. 2-1! Masyadong dikit yung laban. Pero ang advancing sa tournament, 2-1 para kay Andros. Dikit pala to, 2-1. Judges tayo. Putang ina, nanalo pa. Shoutout sa girlfriend ko, Cherry May Sedilla, I love you.
Da Vinci, Da Vinci. Titus. Lilinawin ko lang, hindi ito bias na judging. Para sa akin lang, lumamang para sa akin si Andros sa round 1. Sobrang linis noon. Kay Sek, kita naman natin nangangapa pa siya. Sa round 2, sobrang dikit noon. Binasi ko na lang sa linis. May konting stutter si Andros doon. Parehas sa parehas, pantay na pantay sila sa binibitawan. Sa round 3, para sa akin pinakamalakas ni Sek yun. At merong konting stutter si Andros. So, binasi ko na lang sa linis dahil sobrang pantay sila. Halos walang lumalamang. So, sa linis na lang natin basihin para kay Sek. May punto naman si Da Vinci. May punto kasi diba napuna ko rin naman yun na may konting stutter si Andros dito. Pero ang punto ko naman kasi is magkaroon man ng stutter si Andros doon sa bandang dulo, sa bandang gitna o unahan. Dulo. Ano pa rin parang sa sobrang lakas na ng momentum, sa sobrang lakas na ng mga binitawan niya, nakapagpondo kasi si Andros ng na malalakas na linya. Kaya even magkaroon siya ng stutter na minimal, parang hindi na siya ganoon ka laking puntos na mababawas Kumbaga regardless na siya. 'Di ba? So 'yun. Si Andros, para sa akin kasi ang lakas ni Sek, promise. Sobrang lakas ni Sek, lalo na yung round 3, yung teternuhan ng galing. Teternuhan ng galing, lakas nun. Yung para sa akin, kinalamang ni Andros nagahibla is yung kung paano siya bumasag nung round. Oo, tama naman. Siguro hindi siya consistent dun sa kailang rebat, tsaka sa mga kailang pasok niya sa kada round siya. Siguro pwede kong ibigay kay Sek yun kasi ang lakas ng round 3 niya talaga, pare. Tsaka yung round 2 niya, bahagyang dumikit siya kay Andros doon kasi nagka-stumble si Andros. Pero hindi ko sasabihin choke yun. Stumbles lang yun, pre. Nahugot niya pabalik. Kaya binoto ko si Andros. Shoutout kay Sek. Yung sir, tabla talaga sa akin kaso kailangan pumili Ayun nga, mahirap siya i-judge kasi magkaiba sila ng Estilo. Oo nga Lakas ng mga linya ni Zek. Round 1 at round 2, sabi ko tabla pa. Titignan ko sa round 3 kaso para sa akin tabla pa rin Tinignan ko na lang kung ano yung mga lamang nila. Lamang si Zek sa linis. Pero para sa akin na malaking tulong yung rebattles tsaka yung mga 1-2-1-2 punch. Yeah, 1-2-1-2. Pero para sa akin talaga tabla lang Diba? So, sabi ni Sir, may 1-2-1-2. Yun talaga Nakita ko rin Kapansin-pansin naman yung mga 1-2-1-2 ni Andros. So, yun lang. Wala na akong idadagdag pa. Na-enjoy ko rin Na-enjoy ko rin. Tanginang yan. Ang ganda ng battle. Ang ganda ng huling battle na to. 19 minutes lang kasi yung video na to. So, itong battle So, akala ko marireview ko siya ng less than 30 minutes. Pero, na-enjoy ko yung battle. I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. Yung last 2 battles na na-review ko ngayong gabi, na-enjoy ko yun. Yung Josh, Luminous Renzi at itong Andros Sek. Enjoy ko yun. Maganda. So, ayun. Yung round, yung round 2, tama. Round 2 ng bracket, ng tournament. Umpisa na natin kagad yun. Hindi ko lang sure kung saan ako mag-start, kung sa bracket A ba or sa bracket B. Pero sobrang exciting ng bracket B Stuck yung bracket B Pero sige, surprise. Okay? So yun, kita-kits tayo sa next na review. Pahinga na ako guys. And I think di ko alam kailan ba ta. Siguro basta, magre-review na lang ako kapag may free time ako. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.